Bayan, alam niyo nakakatawa ito dahil or nakakaawa na di mo maintindihan dahil pero may iba rin ako naiisip kung bakit ganito yung nangyari eh. Itong Niwi admin nagpa-party. Okay, tapos na-proclaim na kanina 'di ba yung mga winners ng Senate. So ngayon, after nito, since mahilig nga magpa-party, mahilig mag-concert, mahilig sa mga celebration, kasiyahan tong si, baka magulat ako, nasa Koh Samui na naman si Sandro. Itong pamilya din ng Iwi, mahilig sa ganyan eh, sa mga kasiyahan, party. Sa party, syempre may mga party drugs, right? May mga party drugs. May mga uppers, di ba? Uppers and downers, I'm not so sure of which is which. But, ganun nga yung kanilang hilig, di ba? Kasi kapag nag-party ka, may inuman, manlalambot ka, gusto mo pa, ayaw mo pang matapos ang moment, so dapat may upper or whatever, no? Meron sigurong pampasikla, pampabuhay, agimat, anting, o pulburon yan, o kaya tiyabu, right? Takang-taka kami mga kabayan, o nahiwagang-hiwaga ako na ako'y bata pa. Takang-taka kami sa mga kainuman namin noon na tatlong, ano ba yan, 4 na oras, di, nabot na ng umaga, hindi nalalasing ang kainuman namin. Lungangi na kaming lahat, right? Hubog na hubog na. Maoy na nga kami, what not, lantutay na nga. 'Di ba? Dahil nag-binge drinking na, uminom muna ng toba, uminom ng gin bilog, uminom ng Quatro Cantos, nag-Red Horse, nag-San Mig Apple, nag ano pa yan, meron pang The Bar, may MP na, naglahok-lahok na, nagkanda duwal-duwal na, pasintabi sa kumakain. Tapos yung mga kainuman namin, buhay na buhay, matinong-matino. Yung pala may anting, nagpapagulong-gulong at may sinisindihang lighter at foil na, kining-ining. Di ba? May mga tropa kaming ganyan, may mga nakila. Panahon yun ni Ngoy-Ngoy. Baka ang droga nun, di ba? Panahon ni Ngoy-Ngoy. So, takang-taka kami nun yun. So, mahilig nga sa party itong pamilyang ito. And then, nag-celebrate sila at na-proclaim nga yung kanilang bagong alkansya. Ang problema, mga kababayan, iisa lang ang umatin. Eh, di ba 12 yung kanilang senatorial candidates? Well, naging 10 dahil napupunta daw si Mangga, si Camille sa kay VP Sara. So, hindi umattend. Nagpa-party ang Pokeneng, walang umattend, iisa, mukhang ing-ing. So, eto po yan. O, dito natin makikita ko sino yung mga nagkanta talo-talo. Ba't siyam lang? Oh, anyway, eto po. So, posted by, this was posted by Billionaire News Channel. Alianza's victory lap turns solo act. Oh, really? Senator Lito Lapid emerges as the lone, di pa lone better. Ay, may narinig akong lone better. Dahil di ba may mga naghihimutok na hindi nabigyan ng, hindi nanalo, tapos hindi pa naibigay yung, yung conditional release. Yung, di ba, bumoto na nga ng yes para ma-impeach si VP Sara, nabigyan ng unang pakimkim. And then, may kapalit pa pala yun, no? Like, pang-ayuda, kinyemilatik. Siya sa ayuda, may mga nakaw pa dyan ang mga politiko. E natalo na nga, hindi pa na-release yung pondo. O, ang gagamitin daw ngayon, ayon sa Puting Ahas, ang gagamitin na pambigay doon sa mga nagwawala sa galit, natalo na nga, kumbaga nandaya kay, alam naman ng mga ano yan, alam ng kampo ni Anis. Alam yan ng, di ba, ng partido ni Nangiwi na nandaya sila. Pero bakit natalo yung mga kaalyado nila? Bumoto na nga ika kami para impeach ang Sara na yan, tapos nung daya kayo, hindi nyo kami sinama sa mananalo. Ay, siguro yung iba naghihimutok, ilalabas namin ang baho nyo. Ngayon, para daw hindi lumabas ang baho, ay may mananalo na naman ang sunod-sunod sa, sa Law 1, Law 2, Law 3, mamili kayo. At meron na naman daw magiging milyonaryo at yun daw ang gagamitin pambigay doon sa mga pwedeng kumanta, di ba? Dahil nga pinangakuan, tapos natalo pa, tapos hindi pa ibibigay ang pondo, teka muna. Para tumahimik, susungal-ngalan ng pewa. At doon daw kukunin yan sa tayaan ng numero na mamili na nga lang kayo dun sa tatlo. Sa Law 1, sa Law 2, or sa Law 3. Ang galing nila, di ba? So, yan.
Senator Lito Lapid emerges as the lone slate member of the administration's Thanksgiving bash with Ngiwi Jr. My God, anong klaseng party ito mga kababayan? Na dalawa lang sila ni Ngiwi ang nag-party. Oh my God, it speaks volumes, right, mga kababayan? Alam niyo, sabi ko muna, the event meant to celebrate Alianza Senate seat wins saw key winning candidates absent, with only Lito Lapid or Lapid appearing alongside Niwi and other administration allies. Dalawa lang silang umattend at may iba pang bisita. Siguro ang ginawa ni Ahas, hoy, pumunta kayo dito, maraming wine, maraming steak, maraming caviar, punta kayo dito, bilis, baha ang pagkaon. O di pulburon after, punta na kayo din, go, go, go. Nagtawag siguro, nagtawag no, nung last minute, maparami lang yung tao. So, biro mo yun, after mo, manalo nung 5 raw, hindi, 7 nga yan eh. 7 yung kandidato nilang nanalo, including Mangga and Camille. Pero syempre sa mga nanalo at asahan na nilang a-attend lahat bilang pakikisama, di ba? Nagkaroon naman sila ng bonding during campaign seasons or campaign months. So, kung talagang sports ang mga natalo, a-attend. Ngayon, yung mga nanalo, ba't hindi umattend? Si Lito Lapid na nga umattend. What does it say about Niwi? Sino ang mga kandidato nila again? Si Abalos hindi pumunta. Si Abby Bina, yun pala hindi ko matukoy-tukoy na sino pa nga yung isang natalo sa anis. Talo si Abby Binay. Oh. Pia Cayetano. Talo si Pia Cayetano. And I was considering, hindi lang siguro umattend pero panalo. Right? Oh yeah, I think so. Oh. Panfilo Lacson panalo naman pero Lagunas Mostasa. Hindi umattend rather. Oh, si Lito Lapid present. Si Camille sa di ba sa hello sa mga nasa France, ang pronunciation ng Camille is Camille, right? Camille Villar or VR, arte. Si Camille Villar, din sa pag-attend pero panalo si Moni Pacquiao, hindi umattend. Balik boxing na lang daw si Pacquiao naman. Ito nga si Pacquiao, 50 na ba siya? Or 40s, late 40s? Hindi ako sure mga kababayan. Hindi umattend si Pacquiao, sayang naman yung mga Hermes ni Jinky, hindi ko umattend, di ba? Bong Revilla, lalong hindi umattend. Manggagaling pa ako sa Cavite, ma-traffic, hindi pa rin natutuloy yung MRT. Ano ba, LRT extension, kinemiratik ba yun? Tito Sen Panalo, hindi umattend. Francis Tolentino, ligwak sa banga, hindi umattend. Si Tulfo Panalo, hindi umattend. So, sino yung mga panalo dito? Si Tulfo, si Soto, Tito Soto, si Lito Lapid, si Camille Villar, si Lacson, si Cayetano, at si Mangga. So tama ako, no? Ang talo dito ay si Benher Abalos. Billion yata ang ginastos ni Abalos. Kung saan ka mapatingin, na mukha ni Abalos ang makikita mo. Si Abalos, si Binay, right? Si Pacquiao, si Bong Revilla, si Francis Tolentino. Yun yung talo, right, sa kanila. Alam mo mga kababayan, meron akong kaibigan na mayaman. Ngayon, yung neighborhood nila, sila lang yung may magandang bahay. As in, yung mga neighbors nila, payak lang, bungalow, gano'n, sila talagang mansion. Dalawang friends ko ganito eh. Nagkaroon ng fiesta, may pa-videoke, nilagay sa terrace yung videoke nila. And ang kanila kasing compound, parang hindi naman talaga bakod na, as in parang yung harap lang yung may bakod, pero yung mga kapitbahay at kamag-anak ay open naman sa mga gilid, something like that, no? So, may videoke sila nung fiesta sa kanilang terrace or sa harapan ng bahay. Pero ang kumakanta doon ay yung anak lang. Yung mga kapitbahay, mostly mga kamag-anak pa yun, di pumupunta sa kanila. And then, nung may kinasal, syempre may sayawan sa gabi, no? Yung mga tao, hindi lumalapit. Nanonood lang sa labas ng gate. Pero sabi mo pumasok at makikain, ang dami nilang handa, ang garbo ng kanilang kaokasyon, pero ang mga tao hindi pumupunta or lumalapit. Parang taka kami. Ayun pala ay may ugali talaga, mata pobre. So,
Parang kasi ang dating din dito sa mga natalo, given na hindi talaga sila a-attend, dahil parang you're sobbing or you're rubbing salt to your wounds. Pwede bang ganun mga kababayan? To their wounds, di ba? Parang kinuskusan mo ng asin yung sugat nila. Nagsi-celebrate kayo, talo naman na yung... Ang hirap mag-celebrate, lalo't napagod sila ng bongga, nag-travel, di ba? Nakipagkamay sa mga ayaw nilang makamayan at mga kadiring tao, lalo sa mga taga-palengke, ang mga pangmata. Tapos ganito, ang usapan, di ba, 12? So, hindi ko sure kung alam ng buong slate ni Ngiwe na meron ng advanced sets of winners, right? Di ba yung sabi ni Atty. Genchong, meron ng mananalo. Baka ang akala ng lahat sa kanila, even yung mga natalo ay, sila yun. Kaso mo, nung lumabas yung resulta, laglag yung 5 ni Ngiwe. So, sumama yung loob ng 5, right? Akala namin kami yun eh. Kung narinig ba nila yun na, ay, meron na talagang panalo bago pang halalan, akala siguro nila sila yun. Tapos nung nagbilangan talo. So either ang tumatakbo sa isip nila, baka talagang nakasira ngayong impeachment, no? At saka, yun nga, pinakidnap kasi nila si Duterte. Alam nila na mag-election, ginanon-ganon yung mga Duterte ang ending. Gumante ang mga supporters. Talo tuloy kami. Or, ang tumatakbo sa isip ng daya kayo, tapos hindi naman kami dinamay. Namili kayo. So masama ang loob ng mga to. Sana may kumanta sa kanila. No? Sana may umamin. Kahit isa man lang. Tapos, yung mga nanalo naman, wa akong pake sa mga kayo, party kayo dyan. Eh, si Lito Lapid, magaling makisama. Punta, ang Lito Lapid. Mag-isa nga lang. Right? So, it shows, mga kababayan, may nakakatawa pa. Sandali, may feeling ko, naku, kayo na lang ang magsabi. Kasi parang ang dating sa akin, mga kababayan, ay, ang alam nila, mananalo lahat. Like yung 12. Pero nung last minute, parang pinaghandaan na nila na mananalo yung 12. Pero nung last minute nga, natalo. Dahil nga sa pinagagawa sa mga Duterte. Di ba? Inimpeach si VP Sara, kinidnap si PRRD. So, nagkanda talo. So, ito po, ay, saan na yun? Open ko lang Bear with me Okay. Ito. Ayan. So, parang nagpa-imprenta, ito nga, imprenta, nagpa-imprenta ang palasyo ng menu ng kanilang mga cocktails and whatnot. Siguro mga handa, inumin, ganon. Tapos yung inimprenta nila ay yung inimprenta nila ay base sa pangalan ng mga senators ng alyansa. So ano bang sabi din Ben Hurricane. Hurricane, bagyo. Basahin ko lang din sa hawak-hawak ko Ben Hurricane. Bagyong tama ngayon na may solid hangover bukas. Gawang Mandaluyong sa loob. Ano ba ito? So, may mga pangalan ng mga parang it's not mocktail baka cocktails, no? So, may mga inumin sila na tinatawag ng Ben Hurricane base kay Benhur Abalos. Gawang Mandaluyong daw. Cosmopolitan, pang Makati bar ang buzz, better than pwede na. Walang pang Makati, sino yung, si Binay! Kay Binay ito na inumin. Kumbaga, dedicated to Binay, right? Abby Binay, Cosmopolitan. Bong Island Iced Tea. Hindi siya talaga lahat, alcohol drinks. Meron ding mga cocktails, mocktails, whatnot. So, merong Bong Island Iced Tea. Habang tumatagay, lalong pumopogi. Di ba si Bong Revilla, si alias Pogi? Nagagawa, di ba? Pia Cayetano. May ganito yatang jingle ng si Pia. Pia Colada. So, pineapple na parang may milk. Nakatikim na ako ng piña colada. Pinipili ng mga mosang.
Totoo, pinipili ng mga tsismosa. Mga tsismosa mahilig sa mga inumin. Pinipili ng mga mosang isang abogada at atletang Pinay. Atleta si Pia. Well, tumatakbo yata yan. Mamarathon. The Pink Martini. The Pink Lacson, no? Pink Martini, meron mo ganun. Pero ang tawag ay Pink Martini. Kalaban ng kriminal. Scared, not shaken. Talaga. Kalaban ng kriminal, di ba kay Abalos din yan na slogan ng eleksyon? Blue Supremo, hindi hamak na mas matapang kay Leon Guerrero. I think si Leon Guerrero, si Lito Lapid ito, no? So, merong inumin na dedicated sa kanya at ang tawag ay Blue Supremo. Manny's Knockout Punch. So, parang inumin na may gin, yun ba yun? Punch. Parang naalala ko may mga punch noon sa mga piyestahan, yung parang orange juice pero may may gin, right? Punch 'yon. Tapos yung bowl, parang doon uso yung bowl, 'di ba? Tapos may yung punch na yun, meron doon mga slices of apple, ganyan. Tama, may ganun noon, tapos sinasandok doon sa bowl yung yung punch. Tamang sinuntok ng pambansang kamao, ganun daw yung tama nung inumin na yon na Manny's Knockout Punch. Mojito Soto. Baka Etchosan? Totoo ito? Well, posted by Sir Butch Balyao. Okay. Mojito Soto, tagay na pang Dabar Cards at pamilyang Pilipino. I think totoo to kasi parang pinicturan tapos may anino pa nga yung cellphone. 'Di ba? Ano yan? Ayan. Parang may anino sa baba, 'di ba? Gin and tonic. Gin tonic. Parang nakatikim ako nito, gin tonic. Pero ang kanila ay gin and tonic. Si Tolentino. Gin bulag. May gin bulag? Parang yung nagsulat nito, parang parang tambay sa kanto lang. Gin bulag na pinasosyang ang tonic ng bawat Pilipino. Ano raw? Espresso martini o espresso simula sa ET, sa Erwin Tulfo. Tutok Tulfo na nakabaso. Bilis aksyon. Bilis tama dapat. Classic Margaritaville. Nakaka-hangover siya. Yun lang. Parang etchos. Totoo. Nakaka-hangover siya. Or baka ganito nga yung menu sa palasyo tapos ginagawa nilang parang comedic, no? Classic Margaritaville. Si Camille Villar yun. Nakaka-hangover daw. Meron pa dito, all the way alyansa. Inumin ng magkakaalyansa. May all the way tapos may logo pa ng bagong alyansa ng Bagoong Pilipinas. Diyos ko po, Ginoo, kung ano nagagawa. Nagsi-celebrate sila. Well, siguro nag-prepare na sila ng ganito as celebration for the victory of everybody, right? Pero turned out na 7 lang ang nanalo sa kanila, talo ang 5. Mga kababayan, natalo kaya dahil sa overwhelming na boto or natalo dahil hindi sila kasama sa pre-selected na winners? Kasi according to Attorney Glencio, meron nang pinili ang babaeng ahas. Kasama kaya ang lahat? Or 5 lang talaga? Or 7 lang talaga? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.